Ang kwento ni Tomby. Bago natin simulan ang ating kwento, nais ko lang pong ipaalam na tropa natin si Ang Ninuno, Kwentong Bayan, Pintados at JD. Siya din ang nagbibigay ng ating kwentong isasalaysay sa araw na ito. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Cuyo, Palawan. Gabriel, gusto kong pumunta ka sa kapuluan ng Cuyo sa Palawan. Tumawag na ang isa sa ating mga tao doon. At mukhang nahanap na nila ang pinapahanap ko. Wika ni Evan sa tauhang si Gabriel. Ipinagpatuloy nito ang nasimulang gawain ng dating among si Martin. Patuloy na ginalugad ni Evan ang kapuluan ng bansa upang maghanap ng mga piraso ng ebidensyang humubog sa kasaysayan ng ating bansa. Sige boss, uwi na po ako ngayon para mag-ayos ng mga dadalhin kong gamit. Tugon ng binata. Si Gabriel ay nagtatrabaho sa kagawaran ng turismo sa kanilang bayan. Kagaya ni Evan, mahilig din itong tumaklas ng mga bagay-bagay tungkol sa ating kasaysayan. Nakilala ni Evan si Gabriel sa isang museo sa Maynila. Nagtatrabaho ito bilang curator. Sa hindi malamang kadahilanan, tila may kung ano tungkol sa pagkatao nito na nakakuha ng atensyon ni Evan. Sinubukan nitong makipag-usap kay Gabriel. Hindi nga nagkamali ang binata. Matalas nga ang isipan nito pagdating sa kasaysayan ng bansa. Nagkataong taga-probinsya din ng Iloilo ang binata. Kaya inalok niya ito ng trabaho sa lokal na opisina ng turismo. Kagad namang pumayag ang binata dahil bukod sa malaki ang sweldo, makakasama pa nito ang mga magulang. Ngunit lingid sa kalaman ni Gabriel na may sariling organisasyon na pinamamahalaan. Dahil sa kakaibang hilig at katapangan ng binata, ipinasok niya ito sa samahan. Nagsanay si Gabriel sa ilalim na Eliseo na nooy kanang kamay ni Evan. Hindi naman nahirapan si Gabriel sa pagsasanay dahil halos gamay na nito ang mga gawain, lalo na pagdating sa pananaliksik. Simula nang mapasok si Gabriel sa organisasyon, nakarating na ito sa malalayong sulok ng bansa na siya ding pangarap nito kahit noong bata pa lamang. Ano Gabriel, handa ka na ba sa biyahe natin bukas? Tanong ni Eliseo. Oo naman sir, ang totoo lang, parang hindi nga ako mapakali. Tugon ni Gabriel. Parehong nag-impake ang mga ito ng kanilang dadalhin. Kinabukasan kagad ng umalis ang dalawa. Pagkarating sa paliparan, nagulat si Gabriel dahil may sariling eroplano si Evan. Nasurpreso ka ba? Yan ang kagandahan ng mapabilang sa organisasyong ito. Wika ni Eliseo. Hindi makapagsalita ang binata dahil maging sa lugar na pupuntahan nila, may sariling paliparan ang kanilang grupo. Pagkarating sa Puerto Princesa, sumakay sila ng bangka papunta sa kapuluan ng Cuyo. Ilang beses nang nakarating si Gabriel sa lugar. Ngunit nang marating nila ang lugar na sinabi ni Evan, namangha ang binata dahil tila nakarating siya sa isang lugar na tila sa panaginip lamang makikita. Teka, bahagi pa ba to ng Palawan? Sa totoo lang, ngayon ko palang nakita ang lugar na to eh. Wika ni Gabriel.
Oo naman, Gabriel. Bahagi ito ng Palawan. Pero sadyang nakapreserba ang lugar na ito dahil sa taglay nitong mahalagang katibayan ng sinaunang sibilisasyon na namuhay dito sa lugar. Tugon ni Eliseo. Ilang sandali pa. Dumaong na ang kanilang bangka sa isla. Sinalubong ang mga ito ng dalawang kalalakihan. Maligayang pagdating sa isla ng mga Tagbanwa. Mabuti naman at nakabalik kayo dito, Boss Eliseo. Kamusta naman po si Boss Evan? Bungad ni Rigor. Isa sa mga tauhang pinagkakatiwalaan ni Evan sa lugar. Mula ito sa katutubong pangkat na ang tawag ay Tagbanwa. Nasa maayos naman siyang kalagayan. Siya nga pala, nasaan ang taong pinapahanap ni Boss? Tanong ni Eliseo. Medyo malayo na ang tahanan ng taong yun. Isa pa, tanghali na. Naganda ng makakain si Tandang Onong sa kanyang tahanan. Tara na, doon natin ituloy ang pag-uusap. Tugon ni Rigor. Pagkarating nila sa lugar, kaagad namang bumungad sa kanila ang mesang punong-puno ng pagkain. Karamihan sa mga ito ay lamang dagat. Biglang nakaramdam ng gutom si Gabriel, kaya inaya nito si Eliseo. Tara na, boss, ang sasarap ng pagkain, oh! Wika ni Gabriel. Akmang lalakad na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Eliseo. Sandali lang, Gabriel. Pambihira. Ganyan ka ba talaga? Kapag nagugutom, nakakalimutan mo na ang pinag-aralan mo? Baka nakakalimutan mong nandito tayo sa lugar ng mga Tagbanwa. Tugon ni Eliseo. Pasensya na, boss, ha? Oo nga pala. Wika ni Gabriel habang napapakamot ng ulo. Maya-maya ay lumabas ang isang matanda mula sa maliit na kubo. Kasunod nito ang dalawang kalalakihang may bitbit na malalaking tapayan at ilang maliliit na buho. Inabutan sila ng mga ito ng tigi-isang buho na siyang pinagtataka naman ni Gabriel. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Wala siyang nauunawaan sa salitang ginagamit ng mga katutubo. Na mga sandaling yon, nagsasalita ang matanda na tila nagpapasalamat sa pagdating ng kanilang mga panauhin. Boss, ano po ba yung sinasabi ng matanda? Hindi ko maintindihan eh. Tanong ng binata. Nag-aalay ng pasasalamat si Tandang Onong kasalukuyang pinuno ng tribong ito. At yung hawak mong buho, yan ang gagamitin mo para uminom ng alak na gawa sa bigas. Isa ito sa pinakalumang tradisyon ng kanilang tribo bilang pagsalubong sa atin. Pagpapaliwanag ni Eliseo. Narinig ko na nga ang ganitong uri ng ritual. Nakalimutan ko lang ang tawag. Pagadi? Ano nga ba yun? Tanong ng binata. Pagdiwata. Kahit papaano naman pala may naaalala ka pa. Tara na, nagsisimula na ang ritual. Tugon ni Eliseo. Dali-daling lumapit ang binata. Nakiramdam sa mga taong naroon. Dahil dayo lamang sila sa lugar, kailangan niyang makiangkop sa kultura ng mga taong nakapaligid sa kanila. Binuksan na matanda ang mga tapayan at pinasimulan nito ang pag-inom ng alak gamit ang maliit na buho ng kawayan. Ayos, kakaiba ang sarap ng alak na yun, boss. Ngayon lang ako nakatikim ng ganong uri ng alak. Wika ni Gabriel habang dumadampot ng pagkain.
Ngunit lingid sa kalaman ito na napakatapang ng alak. Sakto natapos na sila sa tanghalian, biglang nakaramdam na matinding antok ang binata. Hinayaan lang ito ni Eliseo dahil alam niyang nanibago si Gabriel sa paligid. Dagdag pa ang pagod sa biyahe. Hanggang sa tuluyang nakatulog si Gabriel. Gabi na ito nang magising. Paglabas ng kubo, nakita nitong nagkakasiyahan ang mga katutubo. Gabriel, mabuti naman at gising ka na. Hindi na kami tumuloy ni Rigor dahil biglang lumakas ang ulan sa pupuntahan natin. Kaya nagpa siya sa Rigor na ipagpabukas na ang pag-akyat. Sa ngayon bakit hindi ka muna sumali sa kasiyahan? Wika ni Eliseo. Lumapit si Gabriel sa mga tao. Pinagmasda ng mga ito. Nakita ng binata ang mayamang kultura ng katutubong pangkat. Hindi nito akalaing magkakaroon siya ng pagkakataong masaksihan ng mga pamamaraan ng pamumuhay ng katutubong sinasabing pinakaunang umapak sa ating bansa. Kinabukasan, maaga silang umalis sa pamayanan para puntahan ang sinasabing tao ni Rigor. Medyo matarik ang lugar na pupuntahan natin, kaya sana kaya ng mga tuhod niyo ang daan. Wika ni Rigor. Tahimik lamang ang dalawa, lalo na si Gabriel. Dahil nakaramdam ito ng kakaibang kilabot. Pagpasok pa lamang sa mismong daanan, papunta sa bahay ng sinasabi ni Rigor. Boss, sino ba kasi yung sinasabi ni Rigor? Saka, ano bang koneksyon ng taong yun sa pinapagawa sa atin ni Boss Evan? Tanong ni Gabriel. Marami, Gabriel. Bakit mo naman naitanong? Tugon ni Eliseo. Wala naman po, Manong. Nakaramdam lang ako ng kakaibang kilabot pagkapasok natin dito sa daan na to. Muling wika ng binata. Kahit sino namang kikilabutan, lalo na kung ang pupuntahan mo ay isang sinaunang libingan sa loob ng kuweba. Wika ni Rigor. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel sa narinig. Hindi nito akalaing libingan ang kanilang pupuntahan. Kung hindi nyo na itatanong, may mga karanasan ang binata pagdating sa mga ganitong lugar. Aatras tayo ng 5 taon. Na mga panahong ito ay kasalukuyang nag-aaral si Gabriel sa kolehiyo. Isa sa mga proyekto nila ay puntahan ang libingan ng mga igorot sa kabundukan ng Baguio. Dito unang napatunayan ng binatang totoo ang mga multo. Dahil na mga sandaling yon, habang papasok pa lamang sila sa lugar, samot-saring pagpaparamdam na ang naranasan ng binata. Nandyan pa yung mga nagliliparang mga gamit. Ayon sa kasama nilang albularyo ng oras na yon, ayaw na mga namatay na naroon sila sa lugar. Matapos ang karanasang yon, hindi na muling umapak kahit saang sementeryo ang binata. Balik tayo sa kasalukuyan. Napagtanto ni Eliseo na matindi ang takot ng binata sa sementeryo, kaya lalo niya itong inasar. Rigor, hindi ba ang sabi ng mga nakakatanda sa lugar na ito, may nagpapakita daw ng nilalang sa mismong libingan? Wika ni Eliseo. Kagad namang lumingon si Rigor. Nakita nitong kumindat si Eliseo. Oo, minsan San Telmo, o kaya naman kapre, may mga nagsasabi pa nga, nakakita daw sila dito ng tikbalang. Tugon ni Rigor.
Ang dalawang nilalang na nabanggit, walang katotohanan. Ngunit ang tikbalang na sinasabing nagpapakita sa lugar, walang iba kundi ang dating amo ni Eliseo, si Martin. Manong naman, ginagawa mo naman akong bata niyan eh. Wika ni Gabriel. Ngunit nakita nitong seryoso ang mukha ni Eliseo. Yung unang dalawang nilalang na sinabi ni Rigor, hindi totoo ang mga yon. Pero yung tikbalang, oo. Ewan ko kung naikwento na sa'yo ni Boss Evan ang tungkol sa dati naming amo. Sabi ni Evan, mula daw yun sa lahi ni Maricudo ng mga maharlikang tikbalang. Tugon ni Eliseo. Naalala ni Gabriel ang kwento ng amo. Unti-unti nitong napagtatanto na hindi nagsisinungaling si Evan tungkol sa pinagmulan ng taong bumuo ng kanilang organisasyon. Ilang sandali pa, narating na nila ang yungib ng tabon, kung saan sinasabing nakahimlay ang mga sinaunang Pilipinong nagtatag ng pamahalaan ng Cuyo at ng buong probinsya ng Palawan. Tara na boss, inihintay na kayo ni Ka Franco. Wika ni Rigor. Naglakad ang mga ito pababa ng burol. Dinaanan nila ang sikat na yungib. Kung titignan, pangkaraniwang yungib lamang ito. Ngunit ayon kay Rigor, nasa pinakaloob ng libingan ang sinaunang maharlika ng lugar, kabilang ang labi ni Datong Magbanwa. Ilang minuto pa ng paglalakad, narating nila ang bahay ni Ka Franco. Ito ang tagapangalaga ng yungib at sinasabing mula sa direktang linya ng Datu. Maligayang pagdating sa aking munting tahanan. Salamat sa pagsama sa kanila, Rigor. Maaari mo na kaming iwan. Wika ni Ka Franco. Walang nga naman po, Mang Franco. Magkita na lang tayo matapos ang 3 araw, Boss Eliseo. Mauuna na ako. Tugon ni Rigor. Pagkaalis nito, hindi na nagsayang pa ng oras si Ka Franco. Kagad itong nag-usisa sa dalawa. Kayong dalawa naman, ano ang maitutulong ko sa inyo? Pasensya na kung magtatanong ako dahil wala namang nabanggit sa akin si Rigor tungkol sa pakay ninyo. Tanong na matanda. Nandito po kami para sa isang mahalagang misyon. Mula kami sa isang organisasyong binuo ni Martin. Maraming taon na ang nakakaraan. Siguro naman, pamilyar sa inyo ang taong yon. Tugon ni Eliseo. Oo, kilala ko si Martin. Ilang beses na din siyang nagpunta sa lugar na ito para sa iisang bagay. Ang kampila ni Datong Magbanwa. Huwag niyong sabihin yan din ang pakay ninyo. Tanong na matanda. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumango. Handa po kaming magbayad ng malaking halaga. Makuha lang ang kampilan. Napaka-importante ng impormasyong nilalaman ng bagay na yon para sa aming amo. Wika ni Eliseo. Hindi lang naman kayo ang unang pumunta dito para hilingin ang kampilan ni Datong Magbanwa. May ilan pang ang sapilitan itong kinuha. Hindi ko naman kayo pagbabawalan. Ngunit isang babala lang. Sa oras na mahawakan ng isang taong may masamang intensyon ang sandatang yan, hihigupin ito ang kanyang kaluluwa at maaaring hindi na muli pang makabalik. Paalala ni Ka Franco. Kagad nitong kinuha ang kampilan. Iniabot kay Gabriel. Nang kukunin na sana ito ni Eliseo, biglang iniiwas ng matanda ang sandata.
Bakit sa akin naman po ninyo iaabot yan? Tanong ni Gabriel. Nagtataka ito sa ikinikilos na matanda. Kunin mo na, Gabriel. May malalim na dahilan si Ka Franco kung bakit niya sa iyo ibinibigay ang kampilan. Wika ni Eliseo sa binata. Dahan-dahan naman itong kinuha ni Gabriel. Laking gulat ng binata nang mahawakan nito ang sandata. Biglang dumaan sa isipan ang isang pangitain. Nakita nito ang isang matipunong lalaking lulan ng malaking bangka. Puno ng tato ang katawan. Nabitawan ni Gabriel ang kampilan kaya kagad din itong nawala. Kitang-kita ni Eliseo ang biglaang pamumutla ng binata. Kaya kagad niya itong tinanong. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng aswang? Tanong ni Eliseo. Wala naman, boss. May bigla lang akong naalala. Pasensya na po, Ka Franco. Nabitawan ko ang kampilan. Nadumihan tuloy. Tugon ni Gabriel. Walang problema, iho. Sandali lang. Kukuha ako ng maiinom. Tamang-tama. Kakatapos ko lang magsala ng kape. Wika ni Ka Franco. Naiwan ng dalawa sa labas ng tahanan. Kinuha ni Gabriel ang pagkakataong yon para sabihin kay Eliseo ang nakita. Boss, nung nahawakan ko yung kampilan, may bigla akong nakita sa isipan ko. Lalaking nakatayo sa malaking bangka. Papadaong sila doon mismo sa lugar kung saan tayo dumaong kahapon. Hindi lang masyadong malinaw pero parang may ahalin tulad siya sa unang pagdating ng mga ninuno natin. Pagsasalaysay ng binata. Napangiti naman si Eliseo. Lingid sa kaalaman ni Gabriel na nasabi na ni Evan ang kakaibang katangian nito. Kagaya ng sinabi ni boss, maraming hiwaga ang bumabalot sa lugar na ito, Gabriel. Sagrado para sa mga tagbanwa ang lahat ng nandito. Dahil para sa kanila, dito nagsimula ang kanilang sibilisasyon. Tugon ni Eliseo. Ilang sandali pa bumalik na si Ka Franco. Pagkaupo nito, kagad nang bumanat ng tanong si Gabriel. Ka Franco, kung hindi niyo po mamasamain, maaari ko bang malaman ang kasaysayan ng kampilang ito? Tanong ni Gabriel. Ang akala ko ba ito lang ang pakay ninyo sa pagpunta? Para saan pa at gusto ninyong malaman ng tungkol doon? Tugon ni Ka Franco. Ang totoo niyan, Manong, hindi lang po kami naparito para sa antigong gamit na ito. Ang kasaysayang nakapaloob sa kampilan, yun ang pinakapakay namin sa pagpunta namin dito. Aanhin naman ng amo ko ang antigong gamit na to kung hindi niya alam ang kasaysayan. Wika ni Gabriel. Tumango lang si Ka Franco bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Humanga din si Eliseo sa naging asal ni Gabriel. Tama ka, iho. Aanhin mo nga naman ang isang bagay kung hindi mo alam ang totoong kabuluhan nito. Bueno, hayaan niyo kong dalhin kayo sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero ubusan muna ninyo ang inyong mga kape. Wika ni Ka Franco. Matapos makapagkape, kagad na silang umalis. Iiwanan pa sana ni Gabriel ang kampilan, ngunit pinigilan ito ng matanda. Iho, dalhin mo ang kampilan. Dahil sa oras na iwanan mo yan dito, wala ka nang dadatnan. Wika ni Ka Franco. Bagaman nagtataka, sinunod ng binata ang bili ng matanda.
Bitbit nito ang kampilan papunta sa sinasabing lugar ng matanda. Matapos ang 5 minutong paglalakad, narating nila ang isang lugar malapit sa dalampasigan. Napagtanto ni Gabriel na maliit lamang ang isla dahil nagawa nilang makatawid sa kabilang dako sa loob lamang na maikling panahon. Teka, ano po ba ang lugar na ito? At bakit naman po ninyo kami dinala dito? Tanong ng binata. Gusto ninyong malaman ang kasaysayan ng kampilan na yan, hindi ba? Ngayon, hayaan yung ang lugar na ito ang magkwento sa inyo. tugon ni Ka Franco. Gumawa ng siga si Ka Franco. Pinaupo ang dalawa habang naglalagay ng mga panggatong. Nagsimulang magkwento ang matanda at sa hindi malamang kadahilanan, pakiramdam ni Gabriel, unti-unti siyang dinadala sa mismong panahon kung kailan naganap ang kwento. Ang mga susunod na pangyayari ay base sa kwento ni Mang Franco. Daang taon na ang nakakalipas. Ito ang mga panahong kakarating pa lamang na mga pangkat ng datu sa kapuluan ng Pilipinas. 10 ang kabuuang bilang ng mga ito na may kanya-kanyang sakop. Naglayag ang mga ito mula sa kapuluan ng Borneo upang maghanap ng panibagong lupaing titirahan, at ang kapuluan ng ating bansa ang una nilang narating. Mabuti naman at nakadaong tayo ng ligtas. Masaya ako at nagawa nating matapos ang ilang araw na paglalakbay. Ngayon, magpahinga na kayong lahat. Bukas ay pag-uusapan natin kung ano ang susunod nating plano. Wika ng datong namumuno sa pangkat. Mukhang masyadong maliit ang pulong ito, Dato Puti. Paniguradong magkakaroon ng kaguluhan sa oras na magsimula tayong magtatag ng mga pamayanan. Tugon naman ng isa pang datu. Tama ka, Dato Paiborong. Kaya hatiin natin ang pangkat. Kailangang magkaroon tayo ng sapat na lugar upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ba 4 sa mga datong kasama natin nasa ilalim ng iyong pamumuno? Tama ka. Pero 2 lang sa kanila ang lubos kong pinagkakatiwalaan. Si Dato Marikudo at Dato Magbanwa. Hindi ko hawak ang isipan ng iba sa kanila. Tugon ni Dato Paiborong. Kung gayon, kausapin mo ang mga datong susunod sa'yo. Hayaan mo ang iba kung ano ang magiging pasya nila. Kinabukasan, kagad pinulong ni Dato Paiborong ang kanyang mga sakop. Alam kong napansin ninyong masyadong maliit ang dalampasigang ito para sa ating lahat. Kaya nagpasya si Dato Puti na hatiin ang pangkat. Ang ilan ay may iwan sa lugar, habang ang ilan naman kailangang maglayag papunta sa mga karatig pulo. Wika ni Dato Paiborong. Tumayo ang isa sa mga datong malapit sa kanya at nagsabing, habang nasa gitna tayo ng paglalakbay, nakita ko ang isang magandang pulo. Bala ko na lang sanang magpaiwan sa lugar pero kailangan kong sundin ang utos ni Dato Puti. Kung maghahati-hati tayo ng pangkat, nais kong bumalik sa paglalayag upang puntahan ang sinasabi kong isla. Tugon ni Dato Magbanwa. Hindi naman tumutol si Dato Paiborong. Nagsipagsunura na din ang ilan pa sa mga datu. Maliban kay Marikudo, nagpaiwan lang ito sa lugar. Matapos ang pagpupulong, kagad tinipo ni Dato Magbanwa ang mga sakop para maghanda sa paglalayag. Bago pa man makalis ang datu, muli itong kinausap ni Dato Paiborong. Ang totoo, Dato Magbanwa, mas nanaisin kong nandito ka sa tabi ko dahil isa ka sa mga pinagkakatiwalaan kong pinuno. Ngunit kung buo na ang pasya mo, hindi ako tututol
Nawa ay pagpalain ng mga umalagad ang inyong paglalakbay. Wika ni Paiboro. Para ito sa ikabubuti, kaibigan. Kayo din. Nawa ay pagpalain ng mga umalagad at busaw na nakatira sa lugar na ito ang inyong pananatili hanggang sa muling pagkikita. Tugon ni Magbanwa. Matapos ay kagad nang tumulak ang grupo. Kasunod ang 4 pang kadatuan na nagpunta naman sa malalayong parte ng bansa. 2 araw ang naging paglalakbay ni Magbanwa dahil pagsasagwan lamang ang kanilang paraan para makausad. Sa hindi malamang dahilan, huminto ang pag-ihip ng hangin, dahilan para hindi makausad ang kanilang balanghay. Gayunpaman, nakarating ang mga ito sa pulo ng mapayapa. Laking gulat ni Magbanwa dahil may ilang tao siyang namataan sa lugar. Maitim ang balat ng mga ito. Kagad ding nagpulasan nang makita silang paparating. Mag-iingat kayo. May mga naninirahan na sa lugar na ito. Kaya hanggat maaari, iwasan ang anumang hindi magandang gawi. Nang sa ganon, hindi tayo magkaroon ng suliranin. Utos ni Magbanwa sa mga nasasakupan. Paano kung sila mismo ang magsimula ng gulo? Iiwas pa din ba tayo, Dato? Tanong ng isa sa mga sandig o opisyal ni Dato Magbanwa. Hanggat wala silang ginagawang masama, huwag kayong kikilos. Sa pinakita ng mga taong yon, hindi sila gagawa ng anumang ikakapahamak nila. Kaya hanggat maaari, iwasan ang pagbunot ng inyong mga kampilan. Tandaan nyo, tayo ang dumayo sa kanilang lugar. Tugon ng Dato. Ilang sandali pa dumaong na ang kanilang balanghay sa dalampasigan. Mahinahong nagbabaan ang mga lula nito. Napansin ni Magbanwa na hindi talaga sila ang nauna sa lugar. Patunay nito ang ilang mga maliliit na kubo sa tabing dagat. Nagulat ang Dato nang may isang taong lumapit sa kanila at nakipag-usap. Ayon dito, walang namumuno o nagmamay-ari ng lugar. Tanging mga manlalakbay na nangangalakal mula sa isla ng Kalimantan at iba pang bahagi ng Malaya ang nagpupunta dito upang makipagpalitan ng kanilang mga paninda. Salamat, kaibigan. Kung gayon, wala kaming magiging suliranin. Wika ng Dato. Akmang magbibigay na ito ng utos sa mga sakop nang muling magsalita ang lalaki. Ang totoo, Dato, kami ang dapat magpasalamat sa pagdating mo. Pagkat ang lugar na ito, pinamumugaran ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Magbanwa nang marinig ang sinabi nito. Ipaliwanag mo ang iyong sinasabi. Marami na sa mga nauna sa inyo ang hindi naniniwala sa akin. At ngayon, wala na sila ni hindi man lang nagtagal ng ilang araw ang pananatili sa lugar. Dahil sa mga nilalang na sinasabi ko, binalaan ko sila pero hindi sila nakinig. At sana may sapat kang lakas at tauhan para labanan ang puwersa ng mga nilalang na yon. Wika ng lalaki. Matapos itong magsalita, kagad na ding umalis. Hindi na nagawang habulin pa ng Dato dahil biglang nagdatingan ang mga taong maitimang balat. Nakangiti ang mga ito habang sinasalubong ang pangkat. Hindi maunawaan ng Dato ang kanilang salita. Ngunit dahil wala namang masamang intensyon ng mga ito, hinayaan lang sila ni Dato Magbanwa. Makalipas ang ilang minuto, nagsipag-alisa na din ang mga katutubo. Ngunit nag-iwan ang mga ito ng mga prutas
at kung ano-ano pang makakain bilang pagsalubong. Muling kinausap ni Magbanwa ang mga nasasakupan. Walang gagalaw ni isa man sa inyo sa mga katutubong yon. Nasa ilalim sila ng aking proteksyon at hindi rin sila maaaring gawing alipin. Tandaan ninyo, dumayo lang tayo sa lugar na ito. Hindi para manakop, kundi para magtayo ng sarili nating pamayanan ng matiwasay. Ngunit ayon sa nakausap ko, meron tayong maliit na suliranin. Wika ni Datu Magbanwa. Ano naman po ang suliraning yon, Datu? Tanong ni Dumakulem. Hindi pa ako sigurado, pero mukhang ang tinutukoy ng taong yon, mga aswang. Tugon ni Datu Magbanwa. Biglang natigilan ang mga sandig ng Datu sa mga narinig. Sa mga hindi nakakalam, ang mga sandig ay mga tao mula sa lahing kadatuan na pinagkakatiwalaan ng Raha o Datu. Maaring malapit na kaanak o hindi naman kaya mismong anak ng isang pinuno. Balik tayo sa kwento. Aswang, Datu? Hindi ba sila ang pangkat na tinataboy ni Raha Balinsosay mula sa ating punsod? Paano silang nakarating sa lugar? Gayong wala naman tayong nakitang sasakyang pangdagat na kahalintulad ng sa atin. Tanong ni Dumakulem. Maaring hindi sila ang pangkat na tinutukoy mo, Dumakulem. Tandaan mo na noong kapanahunan ng yelo, may tulay na nag-uugnay mula sa ating lungsod hanggang dito sa kinatatayuan nating pulo. Marahil mula sila sa ibang panig ng ating pinanggalingan. Tugon ni Magbanwa. Kung ganon, sinasabi mong mapanganib ang lugar na ito para sa atin? Hindi pa ako sigurado. Ngunit mas mabuti na ang mag-ingat, Dumakulem. Ipatawag ninyo ang ating mga mandirigma. Kailangang alamin natin ang totoo bago tayo magsimula ng ating pamayanan. Tugon ni Magbanwa. Matapos pulungin ang mga sandig, kagad nitong tinawag ang mga babaylan. Nakarinig ako ng kwento mula sa mga naunang tao dito sa pulo. Naglipa na sa paligid ang mga aswang tandang gulang. Wika ng Datu. Hindi malayong totoo ang sinasabi ng taong yon. Alam mo ang totoong nangyari, Magbanwa. Maaaring napadpad sila sa lugar na ito. At sa oras na malaman ng mga aswang na dumaong tayo, siguradong malalagay sa kapahamakan ng iyong nasasakupan. Tugon ni Tandang Gulang. Kung ganun, ano ang maimumungkahi mo sa akin, Tandang Gulang? Kung ako ang iyong tatanungin, pipiliin kong lisanin ang lugar na ito. Ngunit alam kong hindi ka din papapigil, kaya ipinapayo ko ang agarang paghahanda. Kailangang malipol sila bago pa matunto ng mga halimaw na yon ng ating kinaroroonan. Tugon ng matanda. Dahil sa sinabi ng babaylan, ipinagutos ni Magbanwa na itulak palayo ang mga balanghay at mag-iiwan ng mga balsang maaaring sakyan pabalik sa mga ito kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang kaganapan. Matapos kausapin ang mga kawal, kagad na silang lumakad para tiyakin ang seguridad ng lugar. Sa pangunguna ng Datu, ginalugad nila ang bawat sulok hanggang sa makarating ang mga ito sa isang pamayanan na may iilang taong nakatira. Ayon sa mga taga doon, ang lugar na yon ay tinatawag na Tabon. Dito lalong tumibay ang hinala ni Magbanwa na hindi sila ang mga malay na nauna sa lugar. Ayon din sa mga tao, minsan silang pinamunuan ng isang datong malay na nagngangalang Matuod. Ngunit wala na sa lugar ang nasabing pinuno
dahil pinili nitong lumipat ng ahop. Kung ganun, wala tayong dapat alalahanin. Wala nang datong namumuno sa lugar na ito eh. Wika ni Dumakulim. Hindi naman yan ang inaalala ko, kundi ang mga aswang na naninirahan sa lugar na ito. Tugon ni Magbanwa. Kinausap nito ang ilan sa mga naroon sa lugar. Wala naman silang naging problema. Masaya pa nga ang mga ito dahil may dumating ng bagong mamumuno. Dito nagpa siyang magtayo ng pamayanan si Magbanwa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ni Magbanwa ang sakop at nang masigurong ligtas na ang mga nasasakupan, nagsimula na silang hanapin ang mga aswang. Ngunit inabot na sila ng ilang araw. Wala silang nakitang nibakas. Alam mo, Magbanwa, habang hinahanap mo ang mga nilalang na yan, lalo lang silang magtatago. Hayaan mong sila mismo ang lumapit sa'yo. Wika ni Tandang Gulang. Sinunod naman ito ng datu at hindi nga nagkamali ang matanda. Isang gabi, kakarating pa lamang ng kanilang mga ngaso. Kasalukuyang inihahanda ang mga nahuli para ipamahagi sa mga tao. Nang biglang makarinig ang datu ng sigaw mula sa malayo. Anong kaguluhan yon? Dumakulim, magsama ka ng mga tao. Tignan nyo kung anong nangyayari sa bukana. Utos ni Magbanwa. Kaagad namang lumakad si Dumakulim kasama ang ilang mandirigma. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas. Bumalik din itong mag-isa. Maraming dugo ang katawan. Hawak nito ang kampilang naliligo din sa dugo. May sumalakay sa ating mga bantay sa bukana, Datu. Hindi namin sila magawang pigilan. Masyadong malalakas ang mga taong yun. Wika ni Dumakulim. Hindi tao ang nakasagupa ninyo, kundi mga aswang. Alipin, kunin ang aking kampilan at kalasag. Tugon ni Datu Magbanwa. Dali-dali itong umalis para tumulong sa pakikipagsagupaan. Pagkarating sa lugar, nakita nitong nakahandusay na sa lupa ang ilan sa mga kawal, habang ang ilan naman nagtitipon-tipon para protektahan ang kanilang mga sarili. Habang papalapit ang datu, napansin nitong napakatahimik ng lugar. Kagad nitong binunot ang kampilan. Nakarinig ng malalakas na pag-angil mula sa kakawian. Kung hindi nyo na itatanong, ang kampilang hawak ni Datu Magbanwa, ang mismong sandata ng kapatid ni Raha Balinsusay na si Dimus. Ayon sa alamat, ang kampilang yon ay ginawa mismo ni Mapulon, isang diwatang panday. Binasbasan sa apoy ni Apo Adlaw. May kakayahan itong pumatay ng mga nilalang mula sa kadiliman, kagaya ng mga aswang at iba pang elemento. Balik tayo sa kwento. Nang mailabas na mula sa sisidla ng kampilan, biglang nagpulasan ang mga nilalang. Sa pagkakataong yon, sila naman ang tinugis ng pangkat ni Magbanwa. Dahil napakabilis kumilos ng mga nilalang, wala ni isa sa kanila ang naabutan ng datu. Kaya naman nagpasya ang mga itong bumalik sa kanilang pamayanan. Hindi na sila mangangahas na salakayin tayo. Ngayong alam na nila kung sino ang kanilang makakabangga. Wika ni Magbanwa. Matapos ang pangyayaring pumatay sa maraming sakop ng datu, pinili nitong magsagawa ng pagpapalitan ng bantay sa paligid. Maging ang datu, humahalili sa kanyang mga kawal sa pagbabantay. Naging mapayapa naman ang mga sumunod na araw. Ngunit lingid sa kaalaman ng datu na ang pag-atras ng mga kalaban ay siyang magiging dahilan ng mas malaki pang kaguluhan. Nang mga sandaling yon,
Nagsasagawa ng isang ritual ang kanilang babaylan para pasinayaan ang bagong tayong tahanan nang biglang nakarinig ng malalakas na sigawan at kalabog ang mga tao. Dali-daling tumayo si Magbanwa. Kinuha ang kampilan. Tumayo ito sa kalagitnaan ng kanyang bakuran kung nasaan ang altar na ginawa ng babaylan. Laking gulat ng Datu dahil isang malaking itim na aso ang nagpakita. Umaangil ito habang naglalakad papasok ng baryo. Hindi naman makakilos ang mga tao dahil na din sa pagkagulat. Habang ang ilan sa kanila ay wala pang hawak na sandata. Ipinagbabawal sa ganoong uri ng ritual ang anumang matalim na bagay. Tanging ang babaylan lamang ang may karapatang humawak ng kutsilyo dahil ito ang kakatay ng alay na hayop. Nandito na sila. Kagaya ng sinasabi ko sa iyo, Dato. Sila ang mismong lalapit sa iyo. Wika ni Tandang Gula. Alam ko, pahintulutan mo ang ating mga kawal na humawak ng sandata. Nang sa gayon, magawa nilang lumaban sa kung anumang paparating. Tugon ng Datu. Kagad namang itinaas ng babaylan ng kamay. Isa-isang nagsipagdamputan ng sandata ang mga kawal. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang nagpakitang nilalang. Sa kasamaang palad, napakalakas nito. Ni hindi tumatalab ang mga sandata sa makapal nitong balahibo. Nang makita ni Magbanwa na nahihirapan ang mga kawal, kagad itong sumugod. Ngunit bago pa man niya marating ang malaking aso, may isa pang nilalang na humarang sa kanyang daanan. Mahaba ang mga kamay. Nakalawit ang dila. Kulay puti ang balat at may mahabang buntot. Noon lamang nakita ni Datu ang nilalang. Kaya nakaramdam ito ng pagdadalawang isip na sumalakay. Mag-iingat ka sa isang yan, Dato. Hindi siya kagaya ng pangkaraniwang aswang. Malakas na kamandag ang taglay ng laway ng nilalang na yan. At sa oras na masugatan ka, siguradong hindi na makakakilos ang buo mong katawan. Babala ni Tandang Gulang. Lalong nakaramdam ng pangamba ang Datu. Sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ito hindi para sa sarili, kundi para sa mga nasasakupan. Hindi sumusugod ang nilalang na parang may kung anong hinihintay. Datu, ngayon na ang pagkakataon mong sumugod. Wika ni Dumakulem. Tama si Dumakulem, Dato. Nag-aantay ang nilalang na yan ng utos mula sa kanyang Panginoon. Tugon ni Tandang Gulang. Biglang napaisip si Magbanwa dahil sa sinabi ng mga ito. Kung ganon, nasa malapit lang ang Panginoon ang nilalang na ito. Wika ni Magbanwa. Napangiti ang Datu at kagad sinugod ang nilalang. Kagaya ng inaasahan, kilos lang din ni Magbanwa ang hinihintay nito. Hindi ito nagawang patamaan ng Datu. Bakit hindi ka lumabas kung sino ka man? Kung naririnig mo ko, magpakita ka ng tayo ang makapagtuos. Sigaw ni Magbanwa. Tumawa ng malakas ang nilalang at nagsalita. Hindi mo nga magawang talunin ang alaga ko. Makikipagtuos ka pa sa akin. Kalokohan ang sinasabi mo, Datu. Wika ng tinig. Biglang nakaramdam na matinding inis ang Datu. Pakiramdam nito, tila inapakan ng nilalang ang pagiging Datu. Walang hiya ka. Sino ka sa palagay mo para hamakin ako? Wika ni Magbanwa. Hinawakan ng Datu ang kampila ng dalawang kamay. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Iwinasiwas nito ang sandata.
Tinamaan sa kamay ang nilalang, dahilan para maputol ito. Umatungal ang nilalang. Akmang tatakbo ngunit hindi na ito nakalis sa kanyang kinatatayuan. Hinati ni Datu Magbanwa ang katawan nito mula ulo pababa. Ngayon, sino ang hinahamak mo? Magpapakita ka o ako mismo ang tutugi sa'yo. Wika ng Datu. Hindi ngayon, Datu. Darating ang tamang pagkakataon na maghaharap tayo. Nais ko lang makita ang makakalaban ko. Tugon ng kalaban. Kaagad namang nawala ang presensya nito. Wala na siya, Datu. Mukhang tumakas na ang kalaban mo. Wika ni Tandang Gulang. Humanda siya sa susunod na pagkikita namin. Hindi na siya makakaligtas pa. Tugon ng Datu. Laking pasasalamat nito dahil walang nasugatan sa kanyang sakop. Kaagad itong nagpatawad ng pagpupulong upang ipaalam sa lahat ang nangyayari. Nagpadala din ito ng mensahe sa mga kapwa Datu na pag-alaman na hindi lang siya ang nakakaranas ng ganong suliranin. Ayon sa mensahero ni Datu Paiburo, nakasagupa din ni Datu Marikudo ang isang gabunang aswang na si Datu Bangaraw. Kung ganon, wala akong ibang aasahan sa labang ito. Masyado nang malayo sinakali ko Lafu para hingan pa ng tulong. Wika ni Magbanwa. Na mga sandaling yon ay kausap niya ang babaylan. Bilang pinuno, kailangan mong humarap sa mga pagsubok na mag-isa. Ikaw ang tanging aasahan ng iyong mga nasasakupan. Tugon ng matanda. Siguro nga tama ka, Tandang Gulang. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin? Tanong ni Magbanwa. Napangiti ang babaylan dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Humingi ng payo sa kanya ang Datu. Ang dakilang Datu, nanghihingi ng payo sa isang matandang babaylan. Ito ang unang pagkakataong ginawa mo ito. Tugon ng matanda. Aminin ko, Tandang Gulang. Nakaramdam ako ng takot nung nakaharap ko ang nilalang na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ibang-iba ang pakiramdam ko na yon noong sumasama ako sa raha para mangayaw. Wika ni Magbanwa. Ang pangangayaw ay isang uri ng tradisyon ng mga kadatuan upang palawakin ang kanilang sakop. Sa madaling sabi, ang kahulugan nito ay pananakot. Mga kagaya ng nakalaban mo, tinatawag na tiktik. Alaga lang sila ng mas malalakas pang aswang at hindi kikilos ang mga ito nang walang utos sa kanilang Panginoon. Hindi nag-iisa ang tiktik na yon. Kaya maghanda ka. Sa oras na makabawi ang kalaban, paniguradong sasalakay na naman sila. Wika ng matanda. Matapos ay kinuha nito ang kampila ni Datu Magbanwa. Anong gagawin ninyo sa aking sandata, Tandang Gulang? Tanong ng Datu. Huwag ka na lang magtanong. Para din ito sa ikabubuti mo. Tugon ng matanda at kaagad ding umalis. Hindi na tumutol pa ang Datu. Kinahapunan. Kaagad din itong ibinalik sa kanya ng babaylan. Heto na ang kampilan mo, Datu. Sa pagkakataong ito, hindi ka na mangangamba pa. Wika ng matanda. Hindi na nagawang magtanong ng Datu. Dali-dali itong umalis. Pagsapit ng gabi ay naghanda ang mga kawal sa pagsalakay ng mga kalaban.
Napansin Magbanwa na kabilugan ng buwan ng gabing yun. Malakas ang kutob ko ngayong gabi sa salakay ang mga nilalang na yon. Kaya magsipaghanda na kayong lahat. Wika ng Datu. Binubuo ng mahuhusay na mandirigma ang pangkat ni Datu Magbanwa. Kinatatakutan sila kahit pa ng mismong mga kawal ni Raha Balinsusay. Dahil na din sa kakaibang katapangan ng mga ito. Dagdag pa ang sinumpang sandatang hawak ng kanilang pinuno. Matyagang nag-abang ang Datu hanggang sa sumapit ang hating gabi. Unti-unting narinig ng mga kawal ang pag-alulong ng mga aso. Palakas ito ng palakas. Hanggang sa ramdam na nila ang presensya ng mga nilalang. At mula sa kadiliman, isa-isang naglabasan ang mga figura ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Datu Magbanwa dahil napakadami ng mga kalaban. Hindi nila lubos akalaing ganong kalaki ang bilang ng mga aswang sa lugar. Sa wakas, nagkita din tayo. Ngayon ko tutuparin ang pangako ko nung nakaraang paghaharap natin. Pinagbigyan lang kita. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa. Wika ng boses. Tumambad sa harapan ni Datu Magbanwa ang isang matipunong lalaki na may mga tattoo sa katawan. Napagtanto nito mula sa angkan ng kadatuan ang kalaban. Sinayang mo lang ang iyong katayuan. Isa kang maharlika. Bakit mo piniling magpasupil sa kadiliman? Tanong ni Magbanwa. Walang halaga sa akin ang katungkulan. Dahil sa huli, kahit gaano pa kalawak na lupain ang masakop mo, Mamamatay pa din ako. at hindi mapapakinabangan ng lahat ng yun. Bakit ko ginistong magpasakop sa kadiliman? Simple lang ang sagot dyan, Datu. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Tugon nito. Matapos magsalita ng nilalang, isa-isang nagsipagsugod ang mga alagad. Laking gulat ni Magbanwa dahil puro tiktik ang mga ito. Bago tayo magtuos, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Datu? Tanong ni Magbanwa. Ngunit tumawa lang ng malakas ang lalaki. Datu, hindi ako isang Datu. Ako si Abueg, ang itim na babaylan. Tugon ng lalaki. Taliwas sa inakala nilang isang balangay na mga aswang ang kalaban. Nag-iisa lang si Abueg. Marami lang itong alagang nilalang kagaya ng tiktik at aswang gubat. Hindi nakapagtatakang may alaga siya mga tiktek. Mag-iingat ka, Datu. Lalong naging mapanganib ang kalaban mo. Sigaw ng matandang babaylan. Kagad naman itong napansin ni Abueg. Tignan mo nga naman. Hindi ko inaakalang buhay ka pa pala, tandang gulang. Wika ni Abueg. Napalingon ang Datu sa babaylan at nagtanong. Ngunit wala nang panahon para magpaliwanag. Palapit na ang mga kalaban sa kanilang kinaroroonan. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Ngayon, itaas mo ang iyong kampilan at hayaan itong masinaga ng liwanag mula sa buwan. Sana gumana ang ritual na ginawa ko. Wika ng babaylan. At sa hindi malamang dahilan, biglang nagsigawan ang mga tiktek. Hindi inaasahan ni Magbanwa ang sumunod na mangyayari. Dahil biglang nagliwanag ang kampilan
na halos katumbas ng liwanag mula sa sikat ng araw. Ang basbas ni Apo Adlaw. Paanong napunta sa iyo ang sandatang yan Tanong ni Abweg. Hindi mo na yung kailangang malaman pa. Ngayon, harapin mo ang kamatayan sa kamay ko. Tugon ng datu. Kagad itong sumugod. Bit-bit ang nangliliyab na kampilan. Bawat mapalapit sa talim nito, kagad natutupok. Hanggang sa tuluyan ng magpulasan ang ilan sa mga tiktik. Naiwang mag-isa si Abweg na pilit tinatakpan ng muka dahil unti-unti nang nasusunog. Tumalon pa itaas si Datu Magbanwa. Inundaya ng taga ang kalaban. Napasigaw si Abweg. Hindi ito makapaniwalang natalo siya sa labanang yun. Unti-unting natupok ang katawan ni Abweg hanggang sa tuluyan itong maging abo. Maging ang Datu. Hindi makapaniwalang ganun ang magiging kalalabasan. Balik tayo sa kasalukuyan. Yon ang nangyari. Dahilan kung bakit napakahalaga ng kampilang ito. At kung sakaling mapupunta sa kamay ng masamang tao, maaari itong gamitin para magsimula ng gulo. Wika ni Kafranco. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit ganito kahalaga ang kampilang ito para kay Evan. Tugon ni Eliseo. Kaya ngayon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang kampilang ito. Nawa ay ingatan ang nakalakip na bahagi ng kasaysayan sa kapirasong bakal na ito. Muling wika ni Kafranco. Dito napagtanto ni Gabriel kung gaano kaimportante ang ginagawa ng organisasyon. Nauunawaan ko na kung ano ang ginagawa ni Boss Evan. At alam kong marami pang susunod na misyon. Masaya akong nakapasok ako sa organisasyong ito. Wika ni Gabriel. Matapos ang kanilang pakay, kagad nang bumalik sa Iloilo sina Gabriel. Mabuti naman at hindi kayo nahirapan sa pagkuha ng kampilang ito. Gabriel, nasa antas ka pa din ng pagsasanay. Ngayon tatanungin kita, ano ang aral na natutunan mo sa lakad na ito? Tanong ni Gabriel. Ngayon ko lang po napagtanto na marami palang nakatagong bahagi ng kasaysayan natin ang hindi pa natutuklasan, no? Tugon ni Gabriel. Oo, tama ka. At ito ang adhikain kong minana mula sa taong nagtiwala sa akin. Nagpapasalamat ako dahil tinanggap mo ang obligasyong ito. Bilang formal na katungkulan, marami pa tayong pagdadaanan at alam kong mahihirapan kayo. Pero sana manatili kayong tapat sa ating adhikain. Muling wika ni Evan. Na mga sandaling yun tuluyang tinanggap si Gabriel sa organisasyon. Mas malalaking misyon pa ang hinarap nito. Gabriel, ang sabi ni boss maganda ka. Sasama ka sa akin sa Siquijor. Wika ni Eliseo. Siquijor? Ano namang gagawin natin doon? Tanong ng binata. Hahanapin natin ang kinaroroonan ng kalasag ni Kali Kulafo. Ano, sasama ka ba? Siyempre naman, ako pa ba? Tugon ni Gabriel. Hindi akalain ng binatang magbabago ng gusto ang buhay. Simula nang maging kasapi siya ng organisasyon. Naging bukas ang isipan nito sa totoong kaganapan sa kasaysayan. Mas maraming katotohanan pa ang kanyang natuklasan kesa sa mga naituro sa kanya sa paaralan. Kagaya ni Evan, natupad ng binata ang pangarap na malibot ang bawat sulok ng bansa at matuklasan ang kayamanang taglay ng ating kasaysayan
Lubos itong nagpasalamat kay Evan at sa misyong ibinigay sa kanya. Ito ay ang pagkuha ng kampilan ni Datu Magbanwa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.